Magandang araw mga kaibigan. Ah, Pag-usapan natin itong pahayag ni Congressman Joel Chua ng Manila na kung saan matinding umalma ang mga OFWs sa Hong Kong. Sabi niya, hindi daw mga OFWs ang umatin sa Hong Kong, mga KOJC daw. Ito, basahin ko yung kanyang statement. Ah, Hindi natin alam kung yun po talaga yung biyahe niya doon sa Hong Kong, meaning si PRRD. Dahil nga po talagang official. But it is quite noticeable until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. Hindi pa daw bumabalik ang Pangulo, hinahanap niya na eh. Kung makikita po ninyo, yung crowd po nila doon ay yung KOJC. Hindi naman po talaga yun OFW. It was a set-up program kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. Ito ang inalmahan ng mga OFWs. Kayo mga kababayan OFW sa Hong Kong, lalo na yung nag-attend sa pasasalamat rally kagabi sa Hong Kong, ano ang masasabi nyo? Wala, hindi daw OFW mga KOGC lang daw ang nag-attend. Okay? So, tingnan natin people who reacted. 15,000 people who reacted, 13,000 tumatawa. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila naniniwala dito sa statement ni Congressman Joel Chua. Okay. And then, hinahanap niya na si PRRD. Hindi pa daw dumating. Yun nga, ang hinala nila, baka nagtago na daw si PRRD dahil natakot sa natakot sa arrest warrant ng ICC. Okay, may nabasa akong post. Bukas daw darating si PRRD. Post ni Mark Anthony Lopez. Bukas pa. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jelen Lorenzo. Sabi po ni PRRD kahapon, mga 1 month siya dito. Pakisabi kay Congressman Joel Chua, magpunta pa daw si Tatay Dig sa Ocean Park at Disneyland. Renante Manapas. Dapat siguro magpaalam si PRRD kay Chua kung alis. Kahit tumain rin ay dapat magpaalam sa House of Representatives. Extra Hand Creative, sabi niya, yayaman ng mga KOJC, ano yun, parang Jessica Suho lang lumipad ang aming team sa Hong Kong? Sino bobo maniniwala sa iyo na lahat yun KOJC at hindi OFW? Ito, Esco Ronaldo. Nayabag na si Chua. Kung nagpunta ka sa Hong Kong, malaman mo sana maraming OFW sa Hong Kong ang hindi na nga nakapasok dahil puno na ang stadium. Huwag kang gumawa ng kwento. Vote straight, PDP laban. Ito, Mary Grace Pajarillo. Tumahimik ka, Chua. Ang tumakas ay di nagpapaalam. Dito sa Malaysia, nag-rally din kami, Maisog, Kuala Lumpur. Pero pag invite ng KOJC rally, kaming OFW, kahit hindi KOJC nag-join kasi
join forces na rin. Nakulong si pastor dahil sa pagsuporta kay Duterte, kaya iisa lang layunin ng KOJC, maisog Duterte Youth PDP laban. Amara Bongkales Tiadra, anong hindi OFW? Question mark. Anong tingin mo sa amin? Ito, OFW Hong Kong ito Anong tingin mo sa amin? Huwag kang magsalita kasi wala ka dito. Halos lahat dumalo kahapon, lahat yung OFW. Di nyo lang matanggap na mahal naming OFW ang mga Duterte kasi siya lang ang tunay na may malasakit sa aming mga OFW. So ito, klaro ito, OFW ito, nagpapatunay na mga OFW yung dumalo. Kung meron mang KOJC, siguro, KOJC siya at the same time OFW. But the fact remains, lahat yun mga OFW. Alangan naman na ang mga KOJC sa Pilipinas lilipad sa Hong Kong para lang mag-audience doon. Reyes Gerard, KOJC daw, palibhasa di ka OFW. Kaya wala kang alam sa nangyayari dito. Gia Maldita, Chua, manahimik ka. Di kami lahat member ng KOJC dito. Yan. OFW na naman itong nagpapatuto. Pataka o giyawit, ang mga naka-purple po ang mga member ng KOJC. Bulag or sakit ba kami sa mata ng mga OFW dahil kusang pumunta kami, walang ayuda, walang akap, walang bayad, kami organic po kami dito, Chua. So yun, pinatutuhanan ng mga OFWs na tunay silang nagpunta doon at hindi, kung meron mang KOGC, meron din. Kaya lang, yun na nga, OFWs ang karamihang nagpunta, kaya ito pinagtatawanan si Congressman Joel Chua. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang sweldo sa channel natin na ito is tinutulong natin sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Nagpapatanim din tayo ng saging lakatan sa ngayon. Kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Karon na anak ko diri sa tanom lakatan ni Manang Ilma o ni Kuya Aki o ni anak ko karon sa ilaha. So nagbutang karon sila og puradan. O unsa man ang gibutang nimo nga puradan, pang unsa man na siya? Para nis insekto. Pampatay sa insekto. Oo, kay makuan man og insekto og dili butang ag puradan. Oo, para nga dili magkasakit. Oo, para way kuan nga sakit ba. Oo. O mo na ni ang ilang saging lakatan. So kuan siya para nga tungod sa limpyo. So tambok gyud ang inyong saging lakatan. Oo. So sa isa ka bulan kaduha mag-abono. Kadua. So gawa sa abono naapagid puradan nga gibutang. Lagi. Para man sa insekto ni. Pila ni tanan ang inyong saging? Kuan ni tanan kang 140 tanan. Tanan 140. Oo. So daghan-daghan gyud. So hinlo pod. Hinlo. So padayon gyud mo sa paghinlo ani. Padayon gid ni kay para kuan maka hawas ta sa kalisod ba og mo harvest na ta. Oo, makahawas na ta sa kalisod kung makaharvest na ta. Oo. So 140 tanan. So luag-luag gyud ang ilang tanom og hinlo pod.
So unsa ang inyong maistorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa abono og sa paghatag sa puradan og uban pa nga magamit diya sa saging? Unang-una daghang salamat sa Ginoo kay og dili ta turukan sa tinanom. Oo. Og unang-una pod dako pong pagpanalamat sa nagtan-aw pod sa YouTube nga kani ang puradan nga ilang gihatag sa amo. Dako among pagpanalamat pod nga nakatabang pod sa amo ang mga tinanom og usa pod sa paghatag nila sa abono. Dako pod kayo among pagpanalamat kay tungod kay ni uswag ang among tinanom tungod sa ilang pagtabang sa amo. Dakong salamat sad sa nagtan-aw sa YouTube. Mura na akong maingon. Sige, salamat.